Amen. Naririnig po. Ayan. At God is good. All the time. Praise the Lord. Sigaw natin. Hallelujah. Ayan. Ayan. Blessed morning po sa ating lahat. At bago tayo magsimula ay binabati ko ang ating spiritual director, ay Pastor. Amen. Ay kami. Naririnig po. Ayan. God is good. Nag-ulit. Okay. Binabati ko po ang ating spiritual director kay Bishop Ross, sa ating Pastora Glory, at ang ating senior pastor, Pastor Alex. Hello, ayan. At sa ating Division Head Pastor, kay Pastor J. Nasuelo, ayan po. At sa lahat ng kapastoran, PMEs, church workers, at sa mga nanonood ngayon ng live streaming, blessed morning po sa ating lahat. At ayan po, maganda po yung binigay ni Lord na ating pag-aaralan o pagbulay-bulayan sa oras na ito. At ang teksto natin ay hango po sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 9. Ayan po. Ayan, so babasahin po natin ang ating teksto sa oras na ito. At hindi ko makita. Ayan. So, ang ating teksto po ay sabi sa number 1, maliliit. Makita. Ayan. Okay, sige. Sabi ni Lord, dito sa Genesis chapter 12, verse 1 to 9, sabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pupunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang iyong pagpapala ay aking pagpapalain. At ang iyong sumumpa ay aking susumpain. Sa pamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. At sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taong gulang. Sumama sa kanya si Lot, at isinama ni Abraham ang kanyang asawa na si Sarai, at si Lot ang napamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang alipin at mga kayamanang inipon niya sa Haran. Pagkatapos, nagtungo sila sa Kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abraham sa isang banal na lugar sa Shichem, sa malaking puno ng More. Naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh at nagsabi sa kanya, itong ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel at na nasa kanluran ng Ai, na nasa silangan. Nagtayo din siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Last verse, mula noon, yunti silang nagpatuloy pumunta sa gawing timog ng Kanaan. Tayo po ay yumuko at
manalangin. Thank you, Father God, sa umagang ito at yung gabayan, Panginoon, sa aming Dawn Watch Prayer. Lord, samahan mo kami at ikaw ay aming pinapupurihan, pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. At Lord, kami ay iyong patawarin, ano man ang aming mga nagawang pagkukulang, pagkakamali, ano man po ang nasabit na isip, naramdaman na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Kami ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran at sa mga nakasakit sa amin ay amin na rin pong pinapatawad. At Lord, wala po kaming magagawa kung walang yung pagsama. We can do nothing apart from you, Lord God. Kahit samahan mo kami hanggang sa matapos ang aming gawain. At Lord, gamitin mo ako mightily as your vessel of your word and mouthpiece upang ang yung mensahe ay aming maintindihan at tumimo sa aming mga puso at isipan at aming isapamuhay. Thank you, Lord, sa iyong gagawin sa umagang ito. And we give back the glory and honor to your name. In Jesus' mighty name, ang lahat magsabi ng malakas na Amen. Amen. Yan po. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa calling, yung pagtawag kay Abraham. Amen? Yan. Ang topic natin for today ay God called Abraham. Yan. So, at ito ay matatagpuan sa Genesis 12 at ito ay nagtuturo sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng pananampalataya na nag-iwan ng uh, kasaysayan upang yakapin ang kanyang mga pangako. Amen. Sa kabila ng hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta, nagtiwala siya sa Diyos na magbigay ng direksyon at pagpapala sa kanya. Inutusan nito ng Diyos si Abraham na lisanin ang kanyang bayan at pamilya patungo sa lugar na kanyang ituturo. Ipinakita na minsan hiningi ng Diyos na bitawan natin ang ating comfort zone upang masunod ang kanyang plano. Gayon din si Abraham, kahit walang kasiguraduhan ang kanyang patutunguhan, ay yun po, meron din pangako si Lord sa mga mananampalataya. Nangako ang Diyos na gawing dakila ang pangalan ni Abraham at pagpalain ang lahat ng bansa sa pamamagitan niya at ang biyaya ng Diyos ay laging nakasunod ng ating pagtitiwala. Nagtayo din si Abraham sa bawat lugar ng mga nagtayo si Abraham ng dambana o altar para sa Diyos. Ito ay paalala na sa gitna ng ating paglalakbay at mga bagong simula, mahalagang unahin ang pananampalataya at komunikasyon sa Panginoon. So, ang topic for today is God called Abraham. At ang tema nating sasagutin, what lessons can we learn from God's calling of Abraham? So, ayan po ang unang point natin na matatagpuan po dito sa verse 4 and 6. Sabi dito sa ating binasa kanina, sumunod si Abraham tulad ng inuutos ni Yahweh at sumama si Lot, si Abraham ay 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai, ang pamangkin niyang si Lot, at ang lahat ng kanilang ari-arian at mga aliping nakuha nila roon. Pagdating nila sa lupain ng Kanaan, naglakbay sila hanggang sa may dako ng Sikem, sa punong kahoy ng More. Noon ay naninirahan sa lupaing iyon ang mga Kananeo. Ayun po. So, ang point number 1 natin, when God calls, respond immediately. Amen? Sumunod po tayo agad. 'Di ba? Katulad ng mga alagad
ng ating Panginoong Hesus sa Lucas chapter 5 verse 11, nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka sa pampang, iniwan nila lahat at sumunod sila kay Jesus. 'Di ba? Si Abraham ay sumunod agad sa utos ng Diyos na lisanin ang kanyang bayan. Ipinakita nito na ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa. Amen? Si Abraham ay 75 taong gulang na noon at ipinakita nito na hindi hadlang ang edad upang magtiwala sa plano at pangako ng Diyos, 'di ba? Sa prayer of faith, meron tayong oldest, 'di ba, oldest pastor, si Pastora Edith. Meron tayong youngest pastor din, 'di ba? Hindi hadlang ang edad upang tayo ay maging Diyos, amen? So, dinala niya ang kanyang buong sambahayan at lahat ng kanilang ari-arian papuntang Kanaan. Ito ay sumusimbolo sa pagtitiwala at itataguyod sila ni Lord. Amen. Pinilit ni Abraham na sumunod agad sa utos ng Diyos sa edad na 75. Iniwan niya ang kanyang komportableng buhay sa Haran kasama ang kanyang asawang si Sarai at pamangkin na si Lot upang pumunta sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Panginoon. Amen. Hindi na siya nagdalawang isip o humingi ng maraming paliwanag kay Lord. Hindi na siya nagtanong-tanong ng bakit ganon doon sa idadala. Amen. Hindi na nagtanong si Abraham ng kung ano-ano pa. So, agad siyang kumilos at inutusan siya ng Diyos ora mismo. Amen? Bagamat hindi niya alam kung saang saktong lugar, nagtiwala siya na gagabayan at tutuparin ang kanyang pangako. So, yan ang pag-iwan sa sariling bayan at pamilya para sa isang bagong lupain ay nagpakita ng pagiging handang sumuko ang isang sang sang-ayon para sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan. Example po yung testimony po namin, Reyes family, iniwan po namin yung aming hometown, naglingkod po kami, amen, sa Diyos, at kung saan kami dinala ng ating Panginoon, diba, galing kami ng Subic, from Subic to Angeles City na hindi namin alam na lugar yon. Noon lang namin nakita nung ano na nandoon na talaga kami sa Angeles. So, salamat sa Lord at ah, tayo na ay hindi pinabayaan ni Lord. Ginabayan niya tayo doon sa ating ministry, sa POF Angeles City chapter. Salamat sa Lord sa bagay na iyan. So, um, talagang nung sinabi nila na, "Oh, dito ka na, iwan ka na namin, ikaw na ang maghayo dito sa iyong ministry." So, tagumpayan ko naman ng 4 na taon po at, nung andiyan na sila Pastor Julius at Pastor Jessa, November 8 yun nung hinatid nila. So, November, December, January, February, March, April, May. May, June, July, August, uh, June, 6 months sila nakasama ko na doon. So, ayun po. So, yung lugar na yon talagang ang hirap din na humayo pero meron pa rin ibinibigay si Lord na mga talagang may puso na maglingkod sa Diyos kasama namin at mga Shonamites pa, 'di ba? Salamat sa Lord at yung lugar na yon ay binigay ni Lord para sa amin talaga upang kami ay maglingkod at na mag humayo at ayun ang pinakita ni Lord sa amin sa aming ministry. Ayan. So, yung calling talagang um, i- ipinagkaloob namin yung aming puso na maglingkod kay Lord. Amen? So, yan. Yan po yung point number 1 natin. What are the lessons can we learn about Abraham's calling? When God calls, immediately respond to God. So, yun, nag-respond agad po kami.
na kami ay talagang maglilingkod kay Lord at, sa lugar na liblib na pook na hindi namin alam kung sa ano yun, pero ginabayan kami ni Lord doon sa Angeles City chapter. So dako na po tayo sa pangalawa. What lessons can we learn from God's calling of Abraham? Sabi sa verse 1 and 3 hanggang 3, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ang mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa, pagpalain kita at gawing tanyag ang iyong pangalan. Ikaw mismo ay magiging isang pagpapala sa iba. Pagpalain ko ang mga nagpala sa iyo at pagsusumpain ang masusumpa sa iyo sa pamamagitan mo pagpalain ang lahat ng tao sa daigdig. Yan. Point number 2 natin. What lessons can we learn from God's calling of Abraham? Point number 2, when God calls, He wants us to become symbol of His blessings. Amen? Nangako ang Diyos na gagawin si Abraham na isang dakilang bansa. Pagpapalain siya at sa pamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Amen? So, ito ay katuparan ng pagdating ng Mesiyas mula sa lahi ni Abraham. So, ang pagpapala sa Biblia ay hindi simpleng salita o wish ko lang, amen, kundi kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay at kasaganaan. May word po na kasaganahan. Amen po? So, ang pagpapala ay tumutukoy sa kabutihan, proteksyon at biyaya ng Diyos. Sa Kawikaan, sabi niya dito sa 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabilisahan. Amen? Wala, hindi tayo mababalisa dahil si Lord mayaman. Ang pinaglilingkuran nating Diyos talagang napakayaman. Amen? So, isang uri ng pagpapala na hindi nabibili ng salapi, kung saan payapa ang iyong puso, anuman ang sitwasyon. Amen? In good times and in bad times, payapa po ang puso natin. So, ayan. Sabi na naman sa Pilipos 4:19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sabi pa sa ibang verse naman, sa ibang version, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Pangako po yan ni Lord sa atin. Sa pangako ni Lord yan noon kay Abraham, Isaac, at ako, pangako din ni Lord sa atin ngayon na ah, ang kayamanan ng Diyos ay ibibigay niya sa atin. Amen? So, ayan po, um, ang ating testimony ay talagang pinagyaman tayo ni Lord. Tunay na hindi nililimot ni Lord ang ating paglilingkod. Meron blessings na pinagkakaloob ang ating Panginoon. Gumagamit siya ng daluyan ng pagpapala upang tayo, and basta maglingkod po tayo ng buong puso na may kapayapaan. Amen? Salamat sa bagay na iyan. So, iyan po ang ating point number 2. What lessons can we learn from God calling of Abraham? God calls, when God calls, He wants us to become a symbol of His blessing. Ayan po. So, may blessing po kaming natanggap. Yun nga, pinag-pray po kami ni Pastor Alex nung anniversary namin, 4th founding anniversary. Sabi niya, hindi na po 4 wheels ang kanilang sasakyan. Hmm, magkakaroon sila ng 4 wheels. Next year, sabi pa nga niya eh. Pero hindi inabot ng next year. Next month lang pala yun. May, May nung dineclare ni Pastor Alex, June meron na. So, salamat sa Lord sa
kanyang mga blessings, talagang yung mga iniimpok namin sa langit nawi-withdraw na, amen. At yung mga namin ay lumalago at namumunga na at inaani na po namin. Salamat sa Lord sa bagay na iyan. At ayan, so dako na po tayo sa pangatlo at huli sa lahat. What lessons can we learn from God's calling of Abraham? Point number 2, mababasa po natin sa verse 7 hanggang 9 na nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya at buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan ng silangan ng Betel at huminto sa pagitan ng Betel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Verse 9, mula roon unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing ng Kanaan. Point number 3, when God calls, He wants to have covenant with Him. Yan. So, gusto ni Lord na magkaroon po tayo ng tipan sa Kanya or kasunduan sa Kanya. Amen? Ang kasunduan na sa Panginoon o mas malalim na tawag ay tipan. Ayan. Ay, hindi ordinaryong kontrata lamang ito. Amen po. At ito ay banal at panghabang buhay na ugnayan na nakabatay sa pagmamahal. Amen? Katapatan at tiwala sa pamagitan ng Diyos at sa tao. Yan. So, ang kasunduan sa Diyos ay kusa at mula sa pag-ibig. Pinasimulan ito ng Diyos dahil mahal niya tayo. Amen po? Siya ang unang nagmahal sa atin. Amen? So, siya ang unang nagparamdam ng pagmamahal sa atin, ang ating Panginoong Diyos. So, ang kasunduan ng Diyos kay Abraham at ganun din yung 10 utos na ibinigay kay Moses para sa bayang Israel. At sa lumang tipan po yon. So, sa bagong tipan naman ay ang pinakadakilang kasunduan na pinagtibay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus kung saan ang sinumang sumampalataya ay pinatatawad at binibigyan ng bagong buhay. Sa madaling salita, ang kasunduan sa Panginoon ay ang kanyang pag-anyaya sa atin na maging bahagi sa kanyang pamilya. Saan po? Doon sa buhay na walang hanggan, magpakailanman. Amen? May forever po. So, sino po yung ating forever? Si Jesus Christ. Ayan. So, ang kasunduan ay isang sagradong pangako at ugnayan sa pamamagitan ng Diyos at ang tao. Ang kasunduan ni Lord at ni Abraham sa Genesis chapter 17 verse 7, sabi niya, tutuparin ko ang aking pangako at ang aking kasunduan sa iyo at sa iyong mga lahi magpakailanman. At ako ang magiging Diyos mo at ang iyong mga magiging anak. So, ayan po yung kasunduan ng Diyos at sa tao. Amen? So, what lessons can we learn from God's calling of Abraham? Point number 3, when God calls, He wants us to have a covenant with Him. So, pagkasundo na po tayo habang tayo pa ay malakas. Amen? So, bilang konklusyon, kapag tinawag ka ng Diyos, ang pinakamagandang gawin ay sumunod ka kaagad. Amen? Huwag nang patumpik-tumpik. Ito ay asap. So, ipagpaliban ang mga alalahanin, ang buong pusong magtiwala sa plano ng Diyos ay mas maganda kung gawin yon. Ang agarang pagtugon ay nagpapakita ng pananampalataya, nagagabayan ka niya sa tamang landas at layunin. So, point number 1 natin, at what can we learn from God's calling of Abraham? Point number 1 po ay when God calls,
respond immediately. Amen. Tumugon ka agad. Amen. What? Point number 2, when God calls, He wants us to become symbol of blessings. At yan po, marami pong blessings. Mayaman po ang Lord na ating pinaglilingkuran. And last but not the least, point number 3, when God calls, remember, He wants us to have covenant with Him. To God be the highest glory. God bless us all. Amen. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, Son of God, Jesus Christ, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa nahayag na salita mo. Lord, na kami ay tunay na tinawag mo, Panginoon, na maglingkod sa iyo ng buong puso, Panginoon. At ayan, kami ay tutugon agad sa aming mga calling. At kami ay, Lord, magiging blessing to others, Lord God. At katulad ni Abraham at ganun din, Lord, ay ang covenant namin sa iyo, Panginoon, ay aming ito ay naugnayan namin sa iyo ay kailangan naming mapagtagumpayan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong gagawin, and we give back the glory and honor to your name in Jesus' mighty name. Ang lahat magsabi ng malakas na Amen. Glory to God.